Marami naman talaga sa mga lalaki, lalo na yung mga mababait, nauuna talagang mag-sorry kahit walang kasalanan. Para matapos na, ako na magsasorry. May mga times na naglalasing din ako, na yung iba doon talagang, doon ako nakakaramdam siguro ng pagiging broken-hearted. Na may kasabay si Bea. Mayroon, naniniwala ako doon. Babae, lalaki? Siguro hindi babae. Si Dominic Roque daw ang merong third party. At ang mas nakakagulat mga kachika, hindi daw ito babae. Magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi pa din kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Tila hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos etong hiwalayan serye mga kachika na nangyayari sa pagitan ni Dominic Roque at ni Bea Alonzo. Ngayon mga kachika, ang nakakatawa rito ang dami nang lumalabas na mga alam nyo, assumption, mga haka-haka kung ano nga ba yung dahilan ng kanilang hiwalayan. Walang pinagkaiba yan mga kachika kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla. Di ba ang tagal na nilang dineclare na hiwalay na sila? Pero hanggang ngayon wala pa ring opisyal na pahayag etong dalawang to sa kung bakit nga ba sila naghiwalay. Ngayon mga kachika ang dami ng mga vloggers, ang dami ng mga content editor at pati na mga kachika ang mga showbiz reporter kagaya nila Nanay Christy Fermin at ni OG Diaz na nagbibigay ng kanilang mga pahayag sa mga posibleng dahilan ng hiwalayan ni Dominic at ni Bea. Ngayon mga kachika, bumabagsak yan sa iisang rason. Iyon ay meron daw involved na third party. May blind item na lumabas na si Bea ang may third party. Oo. Ang hula nga nila. Oo mga kachika, at ito pa ang nakakagulat dahil si Dominic Roque daw umano ang merong kalaguyo. Para bang buo na sa kanyang loob na may ginagawa ngang extracurricular activity itong si Dominic. Parang pinataas daw natin yung premium, yung mga indecent proposal daw, siguradong pila-pila ngayon. May mga kachika nakakagulat to, kaya nga nung nakita ko yung post ng side ni Bea Alonzo, kung saan nag-post siya ng, alam niyo yun, parang wolf na may cover na tupa. Di ba, senyalis yun ng, alam niyo yun, baga sa loob-loob mo, ikaw yung masama. Pero, alam niyo yun, parang tinatago mo yung sarili mo bilang kawawa, alam niyo yun, bilang mabait. Parang feeling ko ganun yung gusto ipahayag nung kampo ni Bea Alonzo mga kachike. Si Dominic Roque daw ang merong third party. At ang mas nakakagulat mga kachika, hindi daw ito babae. Oo. Pero ikaw, naniniwala ka dun sa kwento na may kasabay si Bea? Mayroon, naniniwala ako doon. Babae, lalaki? Siguro hindi babae. Ayan. Maganda yung sagot niya, hindi babae. Oo mga kachika, tama ang narinig nyo. Yan ang tinatalakay sa latest vlog ni Nanay Christy Fermin. Pinag-uusapan kasi nila dun mga kachika na hindi daw babae itong lihim na kalaguyo ni Dominic Roque. At involved na naman dyan itong ang lihim mga kachika na nagmamay-ari ng pondo niya na napakamamahalin, na tipong walang artist ang nakaka-afford nun. Pero afford na afford ni Dominic Roque dahil hindi naman daw siya umano ang nagbabayad, pero yung kanyang lihim na kalaguyo. Ayan mga kachika, ang ilan mga kachika sa mga pangalan na maugo ngayon na posibleng naging karelasyon daw umano ni Dominic Roque ay sina spokesperson Harry Roque at si Congressman Sandro Marcos mga kachika, anak yan ng ating Pangulo. At ang pinaka nakakagulat ay pati si Senator Bongo Jr. Kachika, ito wala pang alam niyo yun, sapat na ebidensya, walang resibo. Yan ay chismis pa lamang na kumakalat ngayon sa social media. Pero di ba mga kachika, nakakagulat na iyang mga pangalan na yan ay sumabit sa relasyong Dominic at Bea. Tapos mga kachika, sa sobrang tindi
ng chismis na ito o ng mga paglilink na ito kay Dominic dito nga sa mga nabanggit kong politiko, nagawa pa nitong kansilahin o alam niyo yun mga chika, pigilan yung engagement ng dalawa. Ayon pa mga kachika sa kumakalat din na chismis, aware daw si Bea Alonzo sa namamagitang relasyon dito nga sa sinasabing third party politician na ito. Kumbaga, alam ni Bea yung nangyayari, pero pinipilit tiisin ni Bea. So, ang lumalabas kasi ngayon sa social media, parang si Dominic nga yung kawawa. Siya daw yung naging panakip butas kay Gerald Anderson. Alam niyo yun, parang siya yung naape. Parang siya yung, mga chika, parang natatapak-tapakan ni Bea dahil mas mayaman si Bea. Pero sa ilalim pala mga kachika ng mga chismis na kumakalat, si Dominic Roque ang sinasabing may kasalanan o dahilan ng kanilang hiwalayan ni Bea Alonzo. Ngayon mga kachika, matapos nyong marinig itong mga balitang ito, itong mga nasagap ko ring chismis mula sa mga kapwa nating chismosa, tingin nyo mga kachika, kanino kayo papanig ngayon? Kay Bea Alonzo ba o kay Dominic Roque? Kung totoo man itong sinasabing may third party si Dominic na hindi babae, totoo ba na siya ang dahilan ng hiwalayan o pagkansela ng engagement nila ni Bea Alonzo? Mga kachika, i-comment nyo lamang ang inyong mga opinion dito sa comment section. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Siya nga pala, kung kayo ay may interes sa pag-aalaga o balak nyo pa lamang simulan mag-alaga ng isda sa inyong mga bahay, panoorin nyo ang Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.